Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. Isang oras na naman po tayong mag-uusap may kinalaman sa mga plataporma at hikain ng ating mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Today, ang ating pong makakausap ay isa na naman pong tumatakbo sa pagkasenador, mga kabahagi. Isa po siyang Filipino environmentalist at social democratic politician. Graduate po ng Bachelor of Arts in Political Science and Marketing Management. Dalawa pa, sa De La Salle University, gayon din sa St. Benilde. Okay, former Human Rights Observatory Specialist, Commission on Human Rights, former organizational consultant ng DENR Manila Bay Coordinating Office. Tamang-tama, may issue tayo sa Manila Bay. Former Regional Facilitator for Asia Sustainability Watch, ayan po ang kanyang company, National President ng Makakalikasan Nature Party Philippines at naging delegado po for the Philippines 12th COP of the United Nations Convention of Biodiversity in Pyeongchang, Korea. That was 2014, mga kabahagi. Ngayon po siya ay tumatakbo or second time niyo po Ayan, na tumakbo sa pagkasenador at kilala sa kanyang matinding advokasya para sa environmental protection and sustainable development. Naku, kailangan natin ito tataben dahil sobrang init. Diba, no? Okay, i-welcome po natin dito sa ating programa, Senatorial Candidate Roy J. Cabonegro. Magandang umaga po, sir. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpapasalamat ako kina Mel at saka kay Sir Ben sa pagkakataon na ito. Ako po si Roy Cabonegro, Makakalikasan sa Senado, number 14 po sa balota. Hindi lamang po makakalikasan ito. Partner din po natin ito sa pamamahayag. Yes. So, Roy, kapatid natin. Tama po yan. Kapatid natin sa media. Nasa media din po. Nasa media ka rin, di ba? Opo. Okay. Si Roy. Yes. Pero, ang talagang kine-carry po ni Mr. Cabonegro sa buhay po niya, bilang isang talagang advocate sa environment. At meron silang advocacy din po as social democrats. Ito yung mga nasa politika din po, mga bayan na merong advokasya sa pagpapaunlad ng bayan. Yes. Let me just go first to your being an environmentalist, Roy. Okay. Alam ko pong matagal na ang experience mo dito. Pinag-aralan mo ito talaga. At marami kang nakakausap ng mga scientists, hindi lamang nababasa ang kanilang mga projections sa ating mundo. Tell us, ano ba talaga ang lagay ng ating bansa? We are not talking here of the lagay ng buhay dito sa Pilipinas. Lagay ng environment po natin dito sa Pilipinas ngayon. Well, right now, Sir Ben, Mamel, siyempre, delikado po ang kalagayan, hindi lamang ng Luz Biminda, ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Pagka sinabi mong delikado, meron pa ba tayong pupuntahan? Ano ba yan? Kung Parang, sakali. oo nga. Teka muna. Kinakabahan. Uy, teka muna. Kinakabahan ako dyan, Delikado. Gaano ka delikado at bakit delikado? Opo. Ayan. Ilagay na lang natin na ganito, nasa pandaigdigan, ang inaasahan na death rates pag tayo umabot sa peak ng problema ng climate change, ay tinatayang nasa 100 million a year deaths out of the impact of climate change. Ala. And that's almost the population of the entire country. Pero this is global. Opo. So can you imagine kung ilang porsyento dyan ang sa Pilipinas, because tayo ay tinatawag na early onset country. Bago mangyari sa iba,
Dito Nangyayari muna. muna sa Oo. atin. Nako, Oo. tayo mangunguna. Parang trial ano tayo? Trial country tayo, Hindi, guinea pig. Guinea pig. Nako, mas Kasi ang sea masarap. level rise natin is 5 times higher than any other country in the world. So tumataas ang ating sea level rise 5 times faster dito. Kanya mas mainit din dito. Well, tayo ay nasa gitna ng nasa kontay, equatorial belt, 'di ba? So asahan mo na mainit talaga tayo. So kaya tinatamaan tayo nitong extreme heat ngayon. Yes. At nasa din tayo, nasa typhoon belt. So you can imagine yung tama sa atin ng extreme weather Two conditions. extreme weather situations. Yes. Oo. Pagka nagbagyo, sobrang Yes. buhos ng ulan at pagka mainit. Hindi na lang sobrang init. super typhoon. Ngayon Oo. ay sabay-sabay na. Last year naranasan natin, 'di ba? Isang buwan 4. Ay, Apat, oo. Naranasan. Magkasunod-sunod. First time 'yun. Sunod-sunod. Nag-abot pa. Ang hindi pa natin nararanasan, nasabi nila darating, yung sabay-sabay na more than 2, more than 3. Ngayon kasi sunod-sunod ang magkakadikit. Kasi ang pag-develop ngayon ng mga bagyo sa Sir Ben, hindi na siya malayo pa lang sa lupa, nagdi-develop na yung bagyo. Ngayon, malapit na sa lupa bago siya mag-develop. This is one of the phenomenon na epekto ng climate change. So, mas mahirapan tayong mag-cope kasi matagal natin malaman na merong malakas na bagyo kumpara noon. Nako, delikado pala tayo. Yes, that's right. Napakataas po ng risk natin bilang isang bansa. So this is the climate change that we are talking about Yes. now. Ito na po yung epekto nito. Yes. Oo. So what are we going to do about this? Ano na, Is meron there bang- any way? Unfortunately, ang action ng individuals, groups, private citizen, association, clubs, and communities are no longer sufficient. Kasi yung level ng problema, state intervention na, estado na, gobyerno na. Isa lang ang solusyon, Sir Ben. Maging makakalikasan ang gobyerno. Period. Unahin muna ito, despite all other issues that we have, unahin mo na ito. Kasi ito, papatay ito sa atin in the next few Pero, generations. di ba, sir, merong siguro time pa ng nakalipas na administrasyon ay napag-uusapan na ito at meron daw silang mga ginawang paghahanda. Oo. Ibig sabihin walang Well, walang epekto, walang Magandang kumbaga, tanong yan, no? oo. Yung paghahanda. Umabot ng 1 trillion yung overall budget natin sa climate change in 2024. Oh, sana Pero what was punta the yun. shortfall for the budget in 2025? 89.4 billion ang kulang this year Hala. for the climate action. Oo. Paghahanda ba yon? We have what you call the Local Climate Change Action Plan, LCCAP. Yes, yes. Less than narinig natin. 20% ng LCCAP sa buong Pilipinas ang meron na develop na at napupondohan. Paghahanda ba yon? More than 50%, 50 to 80%, di tayo handa. Hindi handa. Oo, Nako. sa sea level rise, ang expectation na pagdami ng mga internally displaced, yung mga mawawalan ng kabahayan ng mga communities sa coastal and riverways is about 5 to 12 million in the next 2 generations. How many is our social housing backlog today? Wala pang climate change na impact. It's 6.6 million Marami pa. housing. Ang kakayanan ng gobyerno na dapat 1.1 million a year yan kung sa panahon ni Marcos, kung talagang seryoso siya, hindi nila kaya. 400,000 lang daw. At Oo. last week, sinabi pa nila na yung 400,000 ay problematic. Nako. Kasi mukhang nagba-back out yung kanilang mga developer. Oh So my we are in a major problem. Kasi yung housing pa lang, bagsak na tayo eh. May Yes. paparating na 5 to 12 million na mga bagong mawawalan ng bahay. I'm very curious about what scientists tell us about the climate Yes. in the Philippines. In the next 10 years, Roy, can you tell us about this Patindi one? ba ng patindi? Ngayon nasa Alam ko, umaabot na. nakakausap mo ang mga ito, nababasa mo. 40 plus na ang temperature, 'di ba? Dito recently. Ano pa ang May mga key indicators sa buong mundo na sinasabi nila na pag nangyari ito, lumalala yung overall na pangyayari ng climate change sa buong mundo. For example, yung pagkatunaw ng mga ice sheets, that's one. Dito sa atin, sa ating region, it is really the bleaching of the corals. Yan ang dito makikita na may global implication. And how much have we bleached? Malaki na. Kaya nga ang nangyayari sa atin, hindi na sustainable yung ating mga fisheries. Kasi hindi na nanganganak ng mga bagong isda dahil hindi na capable yung ating mga coral reef. corals? So, and worst, from inland pollution,
and land degradation, yung mga base natin, 50 of our base are no longer capable of sustaining fisheries. Oo. So, tapos ngayon, hinayaan pa nila na yung mga malalaking commercial Commercial fleets vessels. is to Yes. allow doon sa 15 kilometer. Sa municipal waters. Hirap na ngang mangisda dahil dahil sa coral bleaching at saka dito sa impact sa land-based pollution, i-allow mo po ng competition sa mga malalaking fleets. Oh, bukod pa dyan, yung mga problema natin. yung mga sinisira ng mga malalaking barko ng mga ibang bansa na pumupunta, 'di ba? Nakita natin yung mga winawasak na mga corals. Yan ang current na description ng ating hidwaan with China, no? Diretso Oo. na natin. Yes. Na pwede naman sanang mag-usap yan ng maayos for the sake of the future, for the sake of future use, for the sake of the next generation. Pero instead of that, nagmi-military posturing. Kaya lalong delikado. So instead na opportunity to collaborate for future concerns. Kasi the West Philippine Sea and the China itong China Sea. Ikaw naman to eh. This is like ASEAN and China Lake. This is ours, tayong magkakapit-bahay. Kasi Tama. kapit-bahay din naman natin sila, di ba? Oo nga naman. Ang problema, syempre. napapasok tayo sa geopolitical dynamics ng mga iba pang bansa sa ibang Oo. mundo. Yun Dapat ang yun. mag-resolve nito, yung mga magkakapit-bahay. Kapitbahay. Pero kailan tayo nag-usap bilang magkakapit-bahay? May kanya-kanyang Ayos. inaamo yung mga Exactly. magkakapit-bahay. Yun ang Ang magandang pwedeng- gamitin sana dyan, yung ecological security framework. Huwag Yan nating yung pag-awayan yung pwede nating pakinabangan for the next generations. para ma-preserve natin. Pero no? Roy, just one more dito sa ating climate change. Ang climate change po natin ay nasa talagang palala. In terms of human casualties, not to mention about the big one that is about to happen. Ano po ang nakikita po ng mga scientists katulad po ninyo sa kalagayan po ng bayan natin, bansa natin in the next 10 years? Is it that dangerous already to human population? Well, sa ngayon, ang pinakamalaking problema is displacement. Displacement. No? Kasi ito tahimik na nangyayari eh. Oo. When Hindi was the mo last mararamdaman time? Yes. na nangyayari na. Yes. Parang pakonti-konti siguro. Konti-konti. Oo. When was the last time na na-monitor natin kung ilan ang nakabalik doon sa mga nabagyo? Oo nga. Yung mga nabagyo noon, yung Ondoy, Hindi etc. nga po nakabalik na yung mga evacuees eh. Exactly my point. Wala Oo, na. Exactly my point. Yes, sa Canlaon ho, Mr. Cabonegro Roy, yung mga biktima po ng pagsabog ng Canlaon several months ago, nasa evacuation center, ni hindi pa nakabalik. May At panibago ni na naman. walang mapupuntahan na ibang lugar. Yun ang So, My goodness. kung lumalala yan year after year, kasi the projection is it's getting hotter, impacts are going higher. Opo. Siyempre, ang epekto sa tao, lalala, mas maraming maapektuhan. Kung year in, year out, padami ng padami, pero yung ating pagre-rehabilitate ay hindi ma-resolve every instance, mag-accumulate yan. Oo. Lumalaki tuloy ang problema natin. Malaki ang problema. Nako. At puputok yan one of these days. Kaya nga yung ecological security is a real issue. Sige. Alright, tingnan po Nako. natin ho. Sa susunod po na pagbabalik ko natin mamaya, titignan ho natin what legislation can do about this. Correct. Oo. Tama Roy, yan. si Mr. Cabonegro is running for senator. Yan. Oo. Hindi ko po alam kung anong po pwedeng gawin sa Senado. Meron pa bang po pwedeng gawin? Madami. Oo. Sige. O yan, Sabi niya, marami. maraming Okay. masasagot mamaya ang ating guest, senatorial candidate Roy J. Cabonegro sa pagbabalik ng ating programa ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Mapalad tayo po mga kabahagi sapagkat today we have as our special guest one particular person na nakatutok po sa ating environment. Correct. Ano po? Oo. Ang kanilang layunin kung bakit tumatakbo si Mr. Cabonegro for senator ay makagawa po sila ng tinatawag na makakalikasang gobyerno o kaya green governance. Governance. Oh, Oo. ano po ba ito ipaliwanag mo nga Roy? Sir Ben, may kinalaman kasi yan sa hinahabol natin na timeline. Okay.
May tinatawag Malapit na ba tayong magunaw? Well, ang nasa faith-based, ang mga nasa faith-based groups, matagal nang sinasabi yan Oo. na meron tayong paggunaw. For the first time, ang mga sinasabi ng faith-based group ay nagtutugba sa sinasabi ng mga scientifico. O, di ba? Yung mga This is the nasa first time sa religious. history ng mundo, ng Ay, hindi po tao. magkatugma yan eh. Kaya nga, Ha? pero nagtugma sila ngayon. Ha? Oo. Nagtugma sila ngayon. Kasi ang sinasabi ng mga faith-based, merong may darating na paggunaw ng mundo. Yes. At sinasabi ng mga scientifico, oo nga, magugunaw nga ang mundo. Mhm. Kaya nga yung save the planet, Oo. hindi na totoo yun eh. Kasi the planet doesn't need saving. Okay. What we actually need to save is save the human species. Living in the planet. Yes, kasi ang scientist, ang tawag dito, this is an existential problem. Ang ibig mo sabihin ng salitang existential sa science, Oh. it is about our very survival. And this is not a joke kasi may tinatawag na tipping point sa climate change. Paliwanag Okay. ko lang po. Sige po. Para maintindihan po. The tipping point. Tipping Yan. point. Ano Opo. ba yan? Simpleng-simple po ito. Kung may baso ka na may laman na tubig, puno, Apo. at ito yung impact ng climate change, yung tubig. Itong daliri mo na dumudot-dot sa baso, ito yung Okay. pressure. Yes. Halimbawa, kuhaan natin, no? Pollution, paninira ng forest, mga impact. So habang dinudot-dot mo yung baso, natatapon. Natatapon Oo. yung laman. So Yun may ang impact spill. yung climate Oo, change. oo, di ba? oo. Pero pag tinigil mo, tumigil ka, may pumigil sa'yo, magbabalanse siya uli. Tama? Correct. Okay, tama yan. Titigil siya. Opo, Walang opo. Tumigil siya, spill. magbabalanse siya. Oo. Okay na Oo. tayo. Hindi mayayanig eh. So this is the current normal. What is the upcoming normal? The upcoming normal is nakatilt na tayo masyado. This is the tipping point. Nakatilt na tayo. So pag tinigil mo, doesn't matter. Kasi tatapon pa rin Tatapon siya na eh. Ganun pa rin. kahit nawala Diretso. yung pressure. Yes. Ngayon, ang tapon niya hindi maliliit. For the first Mas time, malaki. tatapon siya ng sandamukal na hindi pa natin naranasan sa buong history ng human species. Apo. This is the Okay. climate tipping point. Now, this is not the worst of the problem. The worst of the problem, the scientist actually said there is a timeline. The tipping point will start to happen on a particular time frame. Oo. Given our current situation. Mhm. 2050 onwards, which is meaning panahon ng ating anak, Apo. and 3 generations Ayun. from them. Anak sa apo sa tuhod, mga Apo sa ganyan. katuturan yan. Tayo Oo. po, Sir Ben, hindi na masyado. Mai-experience natin yan ng konti, pero hindi pa natin makikita yung worst. Oh. That means okay. we only have 30 years to fix our problem. 30 taon na lang. 30 taon. So by 2028, 10 years ago, we set it as our goal. By Yes. 2028, we must have a green government so that in 30 years, we can fix this. But this is not the worst of the news. The worst news is, ang mga scientifico over the past 5 years have been wrong. Kasi ang nangyayari Bakit? year in, year out, worse doon sa kanilang pinroject. Ay, naku. You know why Oo. worse? Kasi ang tawag po sa report na yan, yung IPCC report, Intergovernmental Panel on Climate Change. These are 4,000 scientists na nag-advise sa United Nations. Okay. Oo. So gumagawa sila ng report. Ang report po, pag marami kayong gumagawa, ang nangyayari, nagiging conservative, tama? Kasi you have to, Yes. pagbibigyan mo lahat Collective So nagiging yan eh. least common denominator. So what happens sa ating global climate projections? Conservative. Every year, Hindi laging yung totoo. palpak. Yes. Yan na yun. Yes. Ha? Di ba yung news kahapon, merong 1 billion na there's a possibility that there's 1 billion more population na hindi lumalabas sa ating population reports. Di ba? Nabasa niyo yung kahapon. Marami Hindi pa na-update. maraming kulang sa ating data. Oo. Kasi nga ang ating kuan is always conservative. Conservative. So, we're talking about a very short time frame, 30 years. Kailangan natin ng green governance. Kasi kung hindi uunahin ng ating estado ang problema natin sa environment, Yes. there will no longer be a Luzon, Visayas, Mindanao. Naku. Ano na tayo? 30% po ng ating mga coastal areas ay lulubog. Lulubog. Ilang Oh my porsyento ba ng populasyon natin ang nasa coastal area? Kahit hindi Aba, madami. rehabilitate yung ating Marami. Manila Bay. Oo. Exactly. Lulubog na tayo. Lulubog at lulubog yan. pa rin. Kasi 5 Oo. times higher yung ating sea level my rise, di ba? Tapos pag tuwing lumapasok yung bagyo, nare-reclaim yung lupa because of the surges. Totoo, At alam mo, lalala itong mga surges yung, na ito. yung aming kamag-anak ay nagsasabi na
ano sila eh. Ano ba yung ginagawa sa mga probinsya? Yung nagsusukat ng lupa. Alam mo, kinakain na talaga ng Kinakain na. dagat. Kinakain na. Kinakain ng dagat yung kanilang Kasi parte ng 5 lupa. times higher po. Oo. Ang problema natin, the poorest of the poor are the coastal communities. Tandaan po natin yan. Marami. Sila po yung Poorest of the nandun. poor. Oo. Opo. At ang daming population natin na nasa coastal area, 30%. Yes. So, anong mangyayari? Kaya nga ang aming projection dyan, 5 to 12 million household ang mawawala ng bahay. Eh, teka muna. In a government na walang kakayanang isolve ang kanyang social housing Nakakaano situation. naman yan. Papaano na lang yung mga, not only that, hindi lang yung nasa coastal may mga areas, even here in Metro Manila na, naalala mo yun, Tata Ben, yung ating lugar na tinitirahan ngayon, na parte ng Caloocan, ito ay dating kaya nga siya tinawag na dagat-dagatan. Supposed to be, dagat siya na nireclaim din. Oo. Babalik lahat yan sa dagat. Nako. Babalik sa dagat. Naku, Oo. Panginoon ko po. Kaya nga yung mga nagde-develop ng di ba, reclamation, nagtataka kayo sa investment, may lifespan siya. Oo. 25 to 50 years. Anong ibig sabihin nun? Alam nila after 50 years, wala na yung ni-reclaim nila. Oh, I see. Babawiin lang nila. Oo. Babawiin lang. In the meantime, pahihirapan tayo lahat kung mali ang pagkadesenyo. Hindi kaya kung may violation dun sa mga rules sa reclamation. Okay. So very short-sighted, no? Very short-sighted ang nakikita ng mga Yes. Alright, so Oo. the advocacy of Mr. Roy Cabonegro, itong senatorial candidate po natin, naglilid po dun sa tinatawag na green governance po. Yes. Makakalikasang gobyerno. Yes. Sa ngayon, hindi natin nararamdaman. Pero nararamdaman na po natin yung init. Matindi. Nararamdaman na po natin yung hagupit ng sunod-sunod na mga bagyo. Oo. And this is what Mr. Cabonegro is trying to tell us. Yes. Palala pa po ito ng palala habang mga hindi pa dumadaan dumarating, ang Sir panahon. Ben. At hindi pa dumarating yung mas malala. Oo. Halimbawa, yung 10-year drought na kinakatakutan natin. Hindi lang, kumbaga hindi Walang- ito yung walang El Nino tubig. na pang summer lang Hindi walang tubig, hindi darating ang ulan. Oh, Opo. okay. Di ba ngayon nare-replenish yung ating mga watershed tuwing Yes. malapit ng tag-ulan pagkatapos ng summer. So okay na tayo half of the year. Opo. Oo. So nangangamba tayo pag tag-init. Tag-init, Tapos oo, okay na sobrang pag tuyo. dumating ang ulan. Oo. Darating ang araw very soon at nakalagay yan sa mga records natin at 5 taon nang lumalabas sa ating land degradation report na talagang darating ang 10-year drought. Handa na ba tayo? Naku. Sapat ba ang ating mga embankments? Nirehabilitate ba ang ating mga watershed? Yung bang mga siltation sa ating mga embankment areas ay naayos na? Mukhang hindi. Yes. Mukhang hindi. Kasi nga, because of bad governance, hindi natin inuna. Kung ano-anong inuna natin, ay meron tayong malaking problema. So yung mga butante ho natin, Ayan. mag-isip-isip na po tayo. Yes, oo, ha? Kasi mahirap ito. Pagka dumating ang panahon na may pagbabago talaga ng panahon. May panahon talaga. Baka tayo mabigla. Wala na tayong magagawa. Kaya nga, But oo. right now that we still can do Mag-isip something about it, tayo mga kabahagi. kailangan gumawa na po tayo. And the best thing to do is to start now. Yan. Hindi po Oo. bukas. Oo. Hindi po bukas. Kasi kung bukas pa, baka mahuli na tayo. Yan. At maghanap tayo ng talagang mamumuno sa atin na may Meron alam. ba? Meron? May alam. Sa ha? tingin mo kaya meron? Eto. Ha? Ay, ito na. Nasa harap natin ngayon, di ba? Okay. Sige, mga kabahagi, marami pa kaming pag-uusapan dito. Actually, yung iba pang mga adikain ng ating guest for today, Mr. Roy Cabonegro, sa pagbabalik ng ating programang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. So, kanina na pag-usapan natin itong mga matitinding problema sa climate change, Kalikasan. Sa kalikasan. Ang isa pa, ito sir, ang sinasabi, I know, na sinasabi kung bakit ganito ang nararanasan natin ay yung problema natin sa kagubatan, yung matinding mga sa reforestation, na hindi naman na isa sa katuparan. Ano po ang masasabi niyo rito? Well, batay sa science, ang sustainableng rate ng forest cover sa mga large islands is about 45%. 45%.
45%, no? In fact, ideal 70% forest cover. Wala na hong isla sa buong Pilipinas ang may 45% except for the last frontier, which is Palawan. Which is Palawan, di ba? Kaya welcome yung 20-year mining moratorium. Siya na lang ang sustainableng isla in terms of forest cover. So hangga't hindi ho natin maayos yung ating forest cover, hangga't di maangat. Kasi ngayon 7 million na lang ang ating ang ating virgin forest. 7 million. So that's about 23% forest cover. Unsustainable na ho lahat ng isla in terms of forest cover. We have to make it at least 45%. Kaya doon bahagi ng green agenda in the next 20 years ay umabot tayo ng 70% and keep it that way. Hindi ho ito imposible. May mga bansa na nakagawa na nito. Bhutan, for example, has even enshrined it in their constitution. 60% forest cover required by Ilagay, law. no? By law. Sila, 70% sila ngayon. Kaya Wow. very sustainable. Kaya din po natin gawin yan. Kasi dati, 80 to 90% forest cover po ang Pilipinas. Ha? So kaya po natin ton, biologically kaya natin. Ang problema natin, bad governance. Kasi hindi natin ginagawa. As always. At pinagpapatuloy pa natin yung paninira ng ating mga forest. Pero ito sir, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin, ano ba talaga ang kahalagahan na ito yung binabanggit nyo na kailangan malaking porsyento po ay puno ng puno ang ating mga isla, ang ating mga kagawad. Anong Ang forest nito? po ay pinanggagalingan ng tubig. Pinanggagalingan din siya ng pagkain. Pinanggagalingan din siya ng gamot. Pinanggagalingan lang naman siya ng hangin. Kaya hindi ba hindi ba Pinanggagalingan lang importante yan? ng hangin. Kung walang hangin. Kaya nga. Ganon kahalaga mga kabahagi. Lahat ng nakatungtong na economic activity further from natural resource are all based from the ecosystem. So lahat ng yaman, financial wealth, industrial wealth, capital wealth, lahat yan ay galing sa natural wealth. Ayun. Alright. Natanong ko yan While kasi we are, Met. Yes, Tata while Ben. we are at that, no, dun sa forest covers natin, ano ang gagawin natin sa mga kabundukan natin. Tama. Meron pong magandang balita ho ngayon na yung ating West Philippine Sea. We talk now of the karagatan. Yan. The West Philippine Sea is now in the Google Map. Economy. Yes. It's in the Google Map. Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin? Ay, ibig sabihin yan, maraming mga tao sa buong mundo na gustong ilagay sa Google Map. Kasi ang Google ay sumusunod sa demand ng kanyang mga user, di ba? Ang ibig sabihin nito, May pagtanggap na. WPS, the West Yes. Philippine Sea belongs Yes. to the Filipino people. Philippines. Oo. Well, I think kailangan lawakan natin ang tingin natin dyan kung ang gagamitin natin is ecological security, no? Kasi kami, ang tingin namin dyan ganito. Maaaring i-claim siya natin, maaaring i-claim siya na ibang bansa. Tama yung mga claim na yan. Pero at the end of the day, these are all shared resource. Kung ikaw ba isda o pagong na nakatira dyan, meron ka bang idea na Pilipino ka pag nandito ka sa line na to o Chinese ka pag nandito sa kabila? Walang ganon. Lahat yan ay isang ecosystem and should be managed that way. Okay. Human beings Yes. must learn to cooperate. Huwag mag-away, kundi mag-collaborate for future use. Yan dapat ang ginagamit natin sa negosasyon sa China. Ang problema, ang ginagamit natin sa negosasyon sa China ay puro military posturing. Because that is what they are using against us. Exactly. Pero pwede silang kausapin ng maayos kung ang pag-uusapan natin ay future use. Oo, Kung ang pag-uusapan natin ay current studies, no? Yung mga pag-aaral na joint para shared yung knowledge base or conservation. So there are so many things that we can do together. Let us not divide ourselves on West Philippine Sea, but rather let us unite. ASEAN, China. Yung magkakapitbahay. Kami, ang posisyon namin, ang mga kapitbahay lang dapat ang nag-uusap dyan. Gumugulo yan pag ang mga sumasama ay hindi magkakapitbahay. Oo. Di ba sa mga bahay-bahay natin, pag may nakikialam sa labas sa ating mga kapitbahay, nagkakagulo? Aha. Ganon din po dito. So, ibig sabihin, pag nakaupo kayo sa Senado, makikipag-usap kayo. Not of course, only sa China, no? Pati dun sa iba pang mga karatig na bansa na nag-aangkin din, no? We are for an independent foreign policy Aha. na hindi dependent ang ating defense sa isa o dalawang bansa lang. Pero naniniwala kami na ASEAN is the primacy. Aha. Kasi yan ang kapitbahay natin, culturally. Ang problema nga lamang po ngayon na Roy, in this world that we belong in or belong to,
hindi na po natin maiiwasan dito ang kampihan. Oo. Yes. Lalo na That's sa right. ngayon, di ba? That's right, that's O, right. lalo na Hindi sa na ngayon. talaga. That's right. And May allies ang na yan. importante para sa akin, there is an international law that defines movements of all people and all kung sinong nandito sa mundo natin. Merong international law na dapat pong sundin natin. And kung merong mga ibang bansa na hindi sumusunod po dito, it's something that's something wrong. We have to work that countries who do not subscribe to this Subscribe to- international yes. law must subscribe to it. Yan ang tinatawag na diplomacy. Apo. Kailangan talaga natin ng ganyang level ng diplomasya. Ngayon kasi, kaya hindi sila sumasama kasi they felt hindi kasama sa usapan. So they would resort to other means. At yan ang nagiging cause ng conflict natin ngayon. Para conflict na rin natin kay Tatay Digong. Yes. We're going to that. Parang gano'n no? Oo. Ay, naku, mahirap. But Okay. anyway, ito pinag-uusapan po natin po mga babayan ay napakahalaga. Yes. Because right now, ang nakikita po ng ating special guest for today, si Mr. Roy Cabonegro, nakikita po na yung other side of the problem that is already confronting us sa ngayon, mga kabayan. Hindi po lamang politika ito, kung hindi yung ating kalikasan. Na if we go to politics, ito na po mga kababayan. Siguro Mr. Cabonegro or Roy will talk about this also in relation with our purpose to save our planet, to save the Philippines from degradation. Well, ang reality niyan, Sir Ben, Mamet, ang pinakamalaking issue ng pamumulitika ngayon sa ating current generation is about environment. Because existential yung issue. It is about our own survivability. Survival. If we don't do it, we die. We disappear from the planet. As simple as that. It is as simple as that. No other politics is more important today than this. Ang problema natin, busy pa ang ating mga politicians at mga political blocks sa mga ibang bagay. Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa usapin ng korupsyon, sa usapin pa rin tayo ng criminality, mahalagang issue. Tama. Pero not as important as those that will literally kill us. It is time to shift to green governance muna. I-solve muna natin ito bago natin tutukan yung mga iba pang mga issue. Hindi po natin alam kung anong gagawin po natin pagdating po nitong tinatawag po nila the big one. Nako. Yes. Nako, Pero pag ganun ko puro meeting lang palang ata. Oo, may mga pagpupulong, nagpapatawag na ng pulong tungkol sa big one. Pero sige, marami pa tayong mga itatanong. Actually, yung mga tungkol sa non-nuclear renewable resources, no? Ayan, mamaya po yan. At syempre, yung iba pang mga questions na mga kabahagi natin, nagpahatid na po, no, dito sa programa. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli pong nagbabalik ang ating programa. Naku, abot na sa akin itong mga komento. Meron pang mga questions ang ating mga viewers. Pero bago yan, Tata Ben, ang ating laging tanong, ayan, sa ating mga tinatampok dito sa ating programa. Alright. Ito po'y simpleng tanong pero napakahalaga, Roy. Sir Ben. Sapagkat this time you're going to talk to the people. Okay. Kakausapin mo sila sapagkat sila ang may hawak ng pluma, sila That's ang may right. hawak ng papel, sila po ang may hawak kung sino ang gusto nilang maluklok sa ating pamahalaan. Tell them, bakit ikaw ang iboboto nila pang senador nitong May 12, 2025? Kailangan ho natin ng green governance dahil kailangan na ho nating sulbahin ang pinakamabigat na problema ng ating politics, which is the survivability of humanity. And in our case, ang mga nakatira dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, I am but a John to the Christ. I am a precursor na una sa mga marami pa dapat sumunod na mga makakalikasang leader. What we need
is a green government. A green government cannot be one green senator. Me, as a green senator, ay magbubukas lamang ng pinto. Ang kailangan po natin ay mas marami pang makakalikasan, na maging makakalikasan ang buong gobyerno dahil sa laki ng problema. Bakit nyo ako uunahin ngayon? Dahil kulang na tayo sa oras. Kailangan may dedicated na senador na ang agenda lamang ay ang agenda ng kalikasan. Ayan na. Okay, ayan. Agenda ng Oo. kalikasan. Yes. Huwag niyong sabihing ano lang yan, no? Kalikasan lang yan, gubat lang yan, karagatan lang yan. Oo Yung nga, urgency nandoon. Paano Diba? na kaya kung anong gagawin nun natin? Ha? Wala na tayong lupa. Oo nga. Kinain na po ng dagat. Tama. Oo. Para, Diba? Ang diba, Sir hirap Ben, nun. ngayon maraming walang trabaho. Oo, Opo. Wala. Mga negosyo nagliliitan. Hindi na makapagpasweldo ng mga tao. Tama. Alam nyo po, kung papasok tayo sa green agenda, dadami ang trabaho. Dadami ang negosyo. Bakit? Kasi maraming bagong darating. Papalitan natin lahat eh. Bagong enerhiya, bagong paraan ng patubo ng pagkain, bagong transportasyon, bagong pamamahay, bagong paraan ng pag-aaral. At ito will require renewal of things. Okay. Which means new jobs. Sagot rin Green pala. jobs. Oo, sa walang Diba? trabaho. Okay, pangalawa, bababa ang gastusin. Pag naging makakalikasan tayo, oo. Pag nag-renewable energy po tayo, mas mababa kasi mas marami tayong renewable energy. Tataas lang ng konti yan. Tapos magpa-plateau. Tapos pababa na siya ng pababa. Yan ang projection sa renewable energy. Oo. Organic agriculture, syempre bababa. Kasi walang masyadong input. Walang chemical fertilizer. Yung kahit mahihirap na magsasaka, kayang magpatubo ng organic. So, hindi na tayo mag-i-import. Exactly. Oo. Kaya tayo magkaroon ng food sovereignty through organic agriculture. Teka muna, hindi so, kaya bababa ang gastusin. hindi kaya Pag aangal naging yung mga kumikita sa mga imported na mga Kaya nga, pataba. ma'am, dapat siya political agenda. Kasi kung siya ay program agenda lang o scientific agenda lang, babanggain siya ng mga kalaban. May mga kakalabanin eh. Yes. So, para kalabanin, kailangan mo ng gobyerno. Subukan yung kayong mamamayan ang lumaban. Kami, 105 na sa amin ang napapatay. 24 doon, kilala ko personally. Oh. Can you imagine? Sa grupo ko lang, 105 lang Meaning napapatay. environmentalists. Environmentalist. Yes, Then, being pinag- an environmentalist skills. Try to imagine citizens na nakikipaglaban sa environment. Patay ka. Ang kailangan, gobyerno ang nakikipaglaban sa environment. Kaya yung sinasabi nyo, may mga kalaban talaga. Meron tayong pupuksain. Oo. Kaya nga wala na tayong panahon sa mga korap. Wala na tayong panahon sa mga trapo. Wala na tayong panahon sa dinastiya. Wala na tayong panahon sa mga may link sa criminality. Wala na tayong panahon dun sa may mga alleged na mga kaso. Dahil kailangan natin ng mas magagaling. Ang problema natin, kasi pumapayag tayo, ganitong uri lang ng mga leader. Delikado na po ang kalagayan ng bansa. Roy, Yes. merong tanong dito from the audience. Sa tatlong salita, paano mo mailalarawan ang magiging estilo mo Ng pamumuno. ng inyong pamumuno? Yes. Just in case you will get the vote of the people, you will be in the Senate. How would you describe in that? 3 words. In 3 words. Una, action. Marami tayong invite laws, kulang sa oversight. Okay. Kailangan pukpukin ng senador na makakalikasan ang implementasyon. Kasi bahagi yan Wala ng talagang kanyang- implementasyon bahagi yan ng kanyang papel bilang senador. Oversight, Oversight. function. Yes. Oversight and budget and appointment. Lahat yan gagamitin ko para action. Okay. Pangalawa, action. consistency. I will only fight for one thing and one thing alone. The environment. Which Yes. means your lives. Yun ang ibig sabihin ng environment eh. Okay. Pangatlo, pinaka-critical sa lahat, Opo. transparent. Transparent. Ang aking opisina ay lalagyan ng CCTV. Hanggat may laman ng opisina, nagbo-broadcast ito sa isang website. Hanggang sa pinakaloob ng kwarto ko, naka-CCTV. I will not meet anyone
except in my offices. Lahat ng opisina ko may ganun. Aha. 24 hours ko, may 24 hours na tao, may 24 hours na broadcast. Mababantayan Lahat ng natin. papasok sa opisina ko ay sasabihan, lahat dito ay broadcasted. Wow. Wala kang pwedeng sabihin dito na hindi. Walang privacy dito. No privacy in my office. Ayan. In my office. Pag Matindi. office hour. Pag Oo. office hour. Pero hindi ako makikipag-meeting anyone outside My mga office, official meetings ng Senate and outside offices where I am recorded. Nako. Full transparency. Yan. Nako, ngayon lang tayo nakarinig ng Action, ganito. consistency, full Ayan. full transparency. Naks, Okay. nako. More comments. Sige. Bago yung shoutout natin, si Michael Cruz. Good morning po. How do you plan to balance environmental conservation with economic development, especially in areas dependent on resource extraction? May sagot na ho dyan, matagal na. Circular economic. Circular. Hindi ho economic. totoo na lahat ng ekonomiya ang resulta polusyon. At ang resulta ng polusyon, sakit at pagkasira ng kalikasan. Yan ang makalumang paraan. Meron na ngayong circular economic. Simple lang po ang circular economic. Ang produkto at serbisyo ng isang negosyo Opo. ay ang kanyang resulta, yung dulo niya, magiging raw material ng susunod. Oo. So on and so forth, hindi mo titigilan hanggat mag-close loop. Anything outside this closed loop, i-deny. Anything na wala sa circular economic, i-deny. This way, magiging makakalikasan ang economic activity. Wow. Fallacy po yan, na economy and environment doesn't mix. It mix, but we have to be selective. We have to take away certain businesses. Kaya nga, gobyerno ang kailangan. Kung mahina ang gobyerno mo, kung hindi siya green governance, hindi na Mahirap kayang patupad magpasipa to. ng mga tao, magpatigil ng mga, Oo. magpakulong ng mga tao, Oo. patay tayo. Katulad ng Yes. nangyayari ngayon. Exactly. Itong mga tao na wala talagang tunay na pagmamahal sa bayan, walang pakialam, basta lang yumaman ng kanyang mga pamilya, Walisin. alisin. Wala na ho tayong panahon dyan. Hindi ba wawalisin? Aalisin, ikukulong, Aha. kasuhan. Lahat ng pwedeng Sir gawin. Roy, baka walang matira. Maraming magagaling na Pilipino. Aha. Sa loob ng 100 taon, 200 pamilya lang yan. Ilang bang pamilya tayo? Aha. Imposible, ma'am, na walang matira. Mm. Wala hong matitira kung hindi kayo uusbong. Yan. Pag hindi ako kayo umusbong tulad ko, hindi naman ako politiko. Kayo na magaling sa inyong komunidad, sa inyong barangay, ayaw nyong umusbong. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Sira ba mga ulo ninyo? Oh, ayan ha. Kung gusto niyo ng pagbabago, Matinding hamon kayo yan. mismo magsitakbo. Ayan. Tulad ng ginawa ko. Diba? Tumakbo ako last time. Yes. 120,000 lang. Zero from my own pocket. Ambagan. Prinsipyo, ayoko maggastos sa sarili ko. Kasi dapat sinusuportahan ako. I got almost 1 million votes. Yes. Kaya po siyang gawin. Ang problema, mahina kasi ang loob ninyo. Nga. Magsiputan kayo kasi kailangan natin ng buong gobyerno. Hindi green senator ang kailangan. We need a green government. Malakas ang loob ng mga Pilipino sa ibang bagay eh. Tama yan. Dapat pala kasi... Sir Ben, may Oo. kwento kasi dyan. Yeah. May swento dyan. Ito ha, moral story. Okay. Nanay, Lunes, umaten ng PTA meeting. Bago matapos ang PTA meeting, naglabas ng pera para sa electric pan ng anak. Tuesday, umaten siya ng networking co-op. Bago natapos ang meeting, naglabas siya ng pera. Kasi para sa negosyo niya. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, depende sa paniniwala niya. Pagkatapos niyang magdasal, naglabas siya ng pera. Dahil naniniwala siya doon sa faith na yon. Pero the next Monday, niyaya siya sa political meeting. Sa una-unahang pagkakataon, wala siyang kadangal-dangal. Dahil instead na dumukot siya, gumanito siya. Humingi. Dito lang tayo, walang dangal. Nako. Sa ating pamumulitika, wala tayong dangal. Magkaroon kayo ng dangal, dumukot kayo, at magtaya kayo mismo. 200 pamilya, yan lang ba ang meron sa 100 taon ng Pilipinas? Marami pang magagaling. Kailangan yung lumabas. This is the Ayan. challenge now to the Oo. Filipino people. Matagal na po tayong natutulog sa totoo at tama. Ano? Correct. I think we have to awaken really Yes. and fight for our survival. Gawin na natin ang tama. Mahirap pa. Eto Pagka po, gumuho talaga ang mundo problema na po natin. natin dito dumarating na yung panahon,
endangered na po ang ating survival dito. Yes. And if oo. we do not do anything, patay tayo. It's as simple Okay. as that. As Sige. simple as that. Okay. Sige, pa-shoutout naman tayo. Yung isang question ni Genesis, I'm sorry, pero acknowledge natin si Genesis Russell Viloria. Kisan, merong pinahatid na katanungan dito. Well, siguro napahapyawan yung tungkol sa nuclear energy natin kanina. Pahabol lang po, doon sa nagtanong siguro. Hindi ko kami pabor sa nuclear kasi ang problema ho natin yung spent fuel issue. There's okay. only one way to manage spent fuel ng nuclear. Continental area na hindi gumagalaw. Kailangan mo siyang ibaon. Tayo ay gumagalaw dahil isla tayo. Coming in, fuel will be So, may will problema be brought. talaga. Coming out, it will be brought through sa mga barko. Too risky for the country. Okay. Nuclear energy is simply too risky Okay. for the country. All right. Okay. Yun pala. Thank you very much, Roy. And, Good luck, sir. We wish you the best. As I'll always say here sa mga guests po namin, see you in the Senate. Yan. Aha. Asa may request ako. Ano po? Basahin ko sa inyo kanina. Yeah. Yung may mga kakayanan at yung merong gusto at may kakayanan. Kasi marami sa ating gusto. Problema yung kakayanan. Apo. If you know people na may kakayanan, you have to tell them. Aha. You have to tell them. May mga umuusbong ng bagong politika. If they don't start supporting this new crop of people, we are dead. Yan. Yun ang matindi doon. Ngayon, eh. ang We are daming dead. magagaling. Oo. Pero grabe din ang kawalan ng suporta. Totoo yan. Okay. Kaya dito kami sa pamumuno, sinusuportahan namin yung mga fini-feature namin dito para makilala ng Alright. mga Very kababayan important. natin. See you in the Senate. Aha. Good luck, sir. Sige po. Sana. Okay, so mga kabahagi, at muli na naman pong sumainyo ang isang oras na talakayan dito sa ating programang Pamumuno 2025. Uy, babalik pa kami tomorrow, ha? O baka sabihin ng iba, mangingiling na tayo eh. Wala na. Meron pa tayo bukas. Meron pa po, ha? Magbabalik pa po ang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding At Milion. syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon sa Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.